So okay mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, meron lang ako konting i-share na troubleshooting. Baka sakaling makatulong ito kung sakaling magkaroon kayo ng gantong problema, okay? So meron akong problema dito. Ang problema ko dito ay merong shift shock at minsan delayed shifting, okay? So ano ba yung shift shock? Yung shift shock, ano yan? Sa automatic transmission, halimbawa, tumatakbo ka, diba? Tapos biglang kakaldag siya, biglang yung parang may kick pag nag-shift ng ng gear. Halimbawa, nasa first ka, 'di ba? First gear ka tapos biglang magse-second gear ka na, biglang gaganon. Yung parang magki-kick, ang lakas ng kick pag nag-shift sa second gear. So, merong shift shock to sa second gear. Tapos noon minsan merong delayed shifting, okay? So okay mga paps, ganito mag-troubleshoot ng problema sa revolution sensor. Itong troubleshooting na to, hindi to 100% accurate kasi sa pag-test talaga ng revolution sensor, kailangan ng scanner or yung console 2 para makita yung pinaka-frequency niya. So dito tayo magsisimula mga paps. Ngayon, sa revolution sensor may connector yan doon sa baba. Yung pinaka-pinagko-connecta ng revolution sensor sa pag-test ng ganito. So i-ground natin yung tester natin tapos pakita ko sa inyo. So, ayan siya mga paps. So, tatlong wire yan. Isang red, black, red, tapos may white, tapos may black. Okay, so yung black ground yan. Pero ginround ko na lang dito yan. Ngayon, gamit kayo ng partible, ilagay nyo yung partible dun sa may red, black. Dapat yan battery voltage. So, ayan siya. So, yung battery voltage. So, okay. So, ngayon, yung white naman yung itetest ko. So ayan mga paps, nakita nyo, nilagay ko yung partible dun sa may dun sa may puting wire, yan. Tapos ayan siya, naka-ground pa rin. Tapos ang nakuha ko rito 4.47. So pag ni-round up ko yan 4.5. Ngayon ito kasi base sa specification, dapat ito greater than 4.5 o kaya less than 1.3 volts. Okay, sa sasakyan na to, Nissan Sentra QG engine. Yan. So ito sa tingin ko okay pa naman to. Yan, okay pa naman yan. Ang problema ko rito, yung speed sensor kasi, hindi basta-basta matetest natin yan ng ganung kadali. Kailangan talaga ng gamit. Hindi umubra yung scanner ko, hahanapin ko, o titingnan ko sana yung tamang frequency nito. Sa kasamang palad, hindi talaga gumagana eh. Siguro kung may mas high-tech akong scanner, baka makita ko. So ito yung gagawin ko ngayon mga paps. Magta-trial ako na paltan yung speed sensor na yan. So, ito yung natanggap ko. Natin na. Oh. So, ito siya. Natin na. Ano ito? Pabalot pa. Okay, so yan. Ito yan. Ito. Tahan nyo naman, diba? So, ayun yung pinalit ko. Na-test drive ko na, okay naman. Wala na siyang shift shock, hindi na rin siya na-delayed shifting. Ngayon, ang gagawin ko, ita-test drive ko ulit sa mga susunod na araw para lalo ko itong ma-observe. Kasi para malaman ko kung may problema ba sa TCM or ito lang. Okay? So, ayan siya. So okay mga paps, ayan, test drive ko na to. So ilang araw din ako nag-test drive. So far so good na. Wala na siyang kaldag. Kasi yung sa tingin ko, yung kaldag na yun, shift shock yun, nangyayari yun dahil masyadong delay na yung yung shifting niya. So ibig sabihin niya dapat alam mo mag-shift siya ng 2K, na-delay siya, umabot dito, yan, di sa pagitan na to, saka siya mag-shift, saka siya kumakaldag. Siguro isa yun sa dahilan kung bakit nagkaroon to ng shift shock. So ngayon, ito, yung shifting niya, goods na, simula dito hanggang dito na. Yan, dito na pumapala yung shifting niya from first gear to second gear. Tapos wala na siyang kaldag. Tapos noon, ito, hindi ko nabanggit, meron tong OD blinking. So, yung OD blinking nito kasi intermittent pero medyo lumalala na eh. So ayan, kapag ginon yan, ganyan,
yung ano nyo, OD niya, magbiblink yun, around 16 times. Okay? So, ito, wala na. So, ito lang pala yung problema. Yan, yung revolution sensor. Ito kasi dati nilinisan ko lang, hindi ko pinaltan. Sana itong video na to, nakatulong to in case na mag-isolate kayo ng problema sa shift shock, damay na rin yung sa OD blinking at saka yung medyo delayed shifting. Lalo sa intermittent delayed shifting at saka intermittent na OD blinking. So, buti na lang, ito muna pinaltan ko kaysa TCM kasi yung TCM medyo mahirap maghanap noon. So, ito na lang muna. Buti gumana. Okay, pakita ko sa inyo mga paps. Yan. O natin. Yan. So, yan siya. Wala nang OD blinking yan. Paano mga paps, hanggang dito na lang yung video ko. Sana kahit paano itong video na to, nakatulong to. In case na mag-isolate kayo ng problema sa shift shock, sa OD blinking, intermittent OD blinking, at saka sa yung medyo delayed ng shifting niya. Okay? Paano mga paps? Maraming salamat sa inyo.